question is for Kyla. Kyla, nabanggit mo na parang you're fan of MC's music, no? Ano yung mga specific na characteristic or meron dun sa kanta ni MC na hinahangaan? Gusto kong paano siya sumulat ng lyrics din. Kasi sobrang relatable. At hindi, para siyang hindi lang yung lyrics, maganda rin yung melody niya kasi. Kasi sa akin, importante yung melody. Kasi pag kumakanta rin ako, melodic din ako eh. I mean, yung influence ko kasi mga ganon. Actually, pareho kami mga Boyz II Men, mga ganyan. Very melodic when they sing. And yung mga songs na ganon. And I like the way he writes the songs. Gusto ko talaga. Kaya nung sinabi niya yun, sabi ko, baka ito na yun. Tapos hindi ako nagkamali. Tapos hindi ako na-disappoint. Kasi nung sinend niya yung kanta, sinabi ko, nagustuhan ko siya kaagad. Sabi ko talaga, kailan tayo magre-record? Yun talaga yung tanong ko sa kanya parati. Kasi parang, sa akin kasi diba, life's too short. Huwag na tayo magpaligo-ligo. Kung gusto mo yung kanta na to, i-record na natin. Huwag na nating patagalin. So, ayun. And for the both of you, since you've worked together on this song, no, ano yung mga discoveries nyo sa isa't isa na siya kayo na ganito pala si guys yung isa't isa? Pag pinapanood ko siya dati, pag nakikita ko siya sa mga videos or mga posts niya, akala ko parang, alam mo yung typical na hip-hopper na parang ganon, na parang maangas. Hindi siya ate, ganyan siya. Ate, ganyan. Parang natuwa lang ako, parang refreshing yun para sa akin. Kasi usually pag nakikita ko yung mga hip-hop, R&B, confident, ganyan. Confident siya. But, siya, yung parang sobrang approachable. Yun, na-approach ko siya. Hindi siya yung tipo na ng hip-hop artist, R&B artist na parang may hiya ako. Parang parang komportable ako kagad sa kanya. Sobrang komportable nga eh. Yeah. How about you, MC? Ako naman po, syempre parang, ang tingin ko sa kanya, honestly ang tingin ko sa kanya, like superstar level. So hindi ko po ina-expect na parang siya pa po yung unang mag-approach sa akin na nung nakita po namin siya sa airport, sabi ni Kuya Popoy, nandun na si Kyla, batiin mo. So ako parang, hindi ko alam kung paano ko tatiming ng bati, ganyan-ganyan. Pagkalapit ko siya pa yung, hi! So, wow! Okay, parang naging rin po ako. Siyempre, parang ang magiging approach mo is maging friendly din. Na parang hindi mo i-expect na mag-uusap talaga kayo, na may pag-uusapan kayo. Wala nga akong in-expect na collab eh. Pero yun, parang si ate talaga super friendly niya, di ba? Yun, parang ganun ka organic ng sobrang pangyayari. Lahat from pagkakakilala namin, kung paano kami mag-usap, magkwentuhan, hanggang sa collab, hanggang sa ngayon. Para kaming matagal na magkakilala. Sobrang swabe. Parang, it was meant to be. Yep. It was meant to happen. Yung parang, kasi actually yung show na yun, hindi nga ako yung dapat na nandun, diba? Yes! Kasi, dapat si Yengge yun, nagkasakit siya. So ako yung nag-perform for her because she couldn't make it. She was in the hospital. So feeling ko talaga, it was meant to happen. Talagang inano ni Lord, kailangan yung magkaroon ng duet. Gagawa siya ng kanta, kakantahin yun. Actually, yung nag-comment sa TikTok ko, parang ang point niya is, paano mo na-pull yung Kyla? Ang kinoment ba ko, Destiny. Destined na magkaroon kami ng duet. Kaya ko siyang tawagin collab talaga, mas maganda talaga yung duet. Duet, yes. Okay, last na lang sa akin. Ano yung deciding factor bakit Lambalak yung naging title ng song? Is it like parang Gen Z term na yung pinapa-acclaim ng words? Unexpectedly, kung bibisitahin po natin yung work session ng recording, hindi ko po binura yung humming ko kung paano ko po binuo yung chorus. Ang marinig nyo po dun, laba, so, yun po talaga yung una kong naisip na word. Tapos doon ko po siya inikot, yung buong project. So, doon, lambalak lang po talaga. Wala po hindi po talaga siya intentional. Parang kusa po siya lang nangyari at nag-go with the flow po ako kung paano ko ginagawa yung project. Yun lang po talaga siya. Parang ikuso ba yun sa mga Gen Z? Yung kunyari, Shorten. gento, ganito. Yeah. Lambalak. So, Gen Z na rin ako. Parang feeling ko nga natin nakapagpauso tayo ng bagong word. Oo nga, diba? Kasi wala pa narinig na lambak. Wala pa ba? O, diba? O, uso na. Pagpauso tayo ng word. Usahin natin.
Okay, thank you. Anything? Anything talaga, sobrang pagka-editing. Well, first of all, congratulations. It's been a while na, Kyla, na nakapaglabas ka din ng music mo. This particular, I wouldn't like, kasi nga sabi ni ano kanina na you don't call it a collaboration, but more of a duet. Parang, this is kind of new for you too, in a way. Kasi Been a long time. yeah, it's been a long time. Yeah. Can you tell us like how this all started? When did you like guys meet? When did like the collaboration? Like, when did the duet come into your mind? Kailan ba tayo nagka-shoot? July? Yeah, July. Kasama kami sa isang show out of town last July. Tapos first time ko siyang na-meet. Tapos katabi ko siya sa eroplano. Tapos nung pagkaupo ko, sinabi niya, ate, ano yung sinabi mo? Sabi ko sa kanya, ate, sabi ko, big fan ako. Sabi ko ganun sa kanya. Gusto ko nga sabihin, ate, sobrang nakaka-starstruck, pero nilalakasan ko lang loob ko para kausapin ka. Ginaganon ko siya. So yun, sabi ni ate parang, uy, ang ganda nung ibang songs mo, napapakinggan mo ibang songs mo. Yes. Siyempre ako, as an artist na nakikinig lang sa kanya dati, nagulat ako na, wow, pinapakinggan niyo yung music ko. Yeah. So bigla niya ako sinabihan na, collab tayo. Hindi ko siya tinanong. Sabi Gusto ko mo lang ba? sa kanya, alam mo, sabi ko, napapakinggan ko yung ibang mga songs mo and bilib ako kasi sa kanya the way he writes his songs. Tsaka yung mga melody niya, parang sabi ko, parang vibe ko to. So nung sinabi niya yun, sabi ko, ito na yung opportunity. Sabi ko talaga, collab tayo. Tapos parang after 1 week, nag-send siya sa akin ng chorus part nitong Lambala. Tapos sabi ko, record na natin. Ay sabi ko, kailan tayo mag-record? Tapos a few weeks after that, nag-record na tayo, di ba? After 2 weeks, 3 weeks de bali, parang Yeah. nag-record na tayo. So yun, parang gumawa lang ako ng, nag-send ako sa kanya ng sample na chorus para lang makuha yung reaction niya kung gusto ba niya, or kailangan ko bang palitan, or kailangan ko bang mag-adjust. Tapos basta ang reply niya sa akin, kailan tayo mag-record. Pero syempre, ang tanggap ko nun, compliment yun kasi gustuhan niya. Yeah. Gusto ni Kyla yung kanta ko. Yeah. So yun, tinapos ko na siya, dun ko na siya parang, okay, andito ako sa tama yung track na ginagawa ko. So tinapos ko siya. And then after nun, sinend ko ulit sa kanya yung sabi ko, ate, hindi ako makagawa ng maayos na sample kasi wasak yung falsetto ko. So kailangan ko din kantahin yung girl part. So yun, pagkasabi niya, okay lang yan, send mo lang sa akin. Pagka-send ko, hindi ako nag-expect na parang G, parang ganun. So, in a way, binababa ko yung expectation ko. Pero again, ang reply niya sa akin, kailan tayo mag-record? So yeah, big compliment sa akin. Excited kasi ako kasi I've done some R&B tracks pero they were never released. So yung mga R&B tracks na ginawa ko, you've heard some of the songs in my previous albums. I have a few and I have some collaborations also with R&B artists and hip-hop artists before, but they were never released as a single. And this one kasi is the intention really is to release it as a single. So I said, sabi ko sa kanya, gawa ka ng kanta na kasi I wanna go back to my core. Sabi ko, na-miss ko na yung parang, alam ko yung nasa dugo ko to eh. Sabi ko, parang gusto ko na siyang ilabas. Kasi, I love singing all the theme songs and the love songs. I love those songs. Pero na-miss ko lang yung ganitong vibe. Tapos, doing something again after such a long time, it almost feels like new to me again. Yun, na-excite lang ako kasi syempre bata, yung kaduet ko, feeling ko bata ulit ako. Feeling ko mag-sing age lang kami, ganyan. Yeah, it's just so exciting kasi ang ganda nung kante. Tapos feeling ko maraming makaka-relate. Feeling ko maraming gagawa ng mga content lang.